Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang tagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga naunang tao at sa lahat ng mga huling tao, ang tagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tinatawag na pagkatakot sa Kanya. Ang pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Katiyakan na itinagubilin namin, sabi ng Allah, o kaya ay iminungkahi namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ, sa mga taong mga pinagkalooban ng kasulatan na nauna sa inyo. Nauna sa inyo. Ano itong pinagkalooban ng kasulatan? Ito yung mga Hudyo at mga Kristiyano. Noong una pa, itinagubilin na ng Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ, at kayo rin ay tinagubilinan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Anittaqullah. Nang tagubilin na ito ay ang katakutan ninyo ang Allah. Ang katakutan ninyo ang Allah. Gawin ang mga ipinag-utos ng Allah at iwasan ang mga ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakalaking pasasalamat natin sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil naabutan natin ang buwan na ito na buwan ng Ramadan, na kung saan ay ang daming mga biyaya at ang pinakadiwa sa ating pag-ayuno ay itong itinagubilin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagkatakot sa Kanya. Subalit nakakalungkot na marami pa rin sa mga Muslim na patapos na ang buwan ng Ramadan pero parang wala lang. Parang wala lang. Hindi pa nakapag-umpisa magbasa ng Quran, uumatin sa pag-aaral ng Quran, uumatin sa pag-aaral ng mga katuruan sa pananampalatayang Islam, pati sa pagdarasal ng Tarawih, pagdarasal ng Qiyamul Lail, ay binabaliwala. Tinatamad-tamad sa pagsasagawa nito. Lalo na ngayong huling 10 araw ng buwan na ito, buwan ng Ramadan, dapat ay dubli-dublihin natin, mga kapatid. Dubli-dublihin natin ang pagbabasa natin ng Quran, dubli-dublihin natin ang pakikinig natin o pag-aaral natin sa banal na Quran, dubli-dublihin natin ang ating pagsasagawa ng pagdarasal. Maging ito man ay Tarawih o kaya ay Qiyamul Lail, Tahajjud. Sabayan natin ito ng panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating mga sarili at para sa ating mga pamilya. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, mayroon pa tayong panahon, mayroon pa tayong oras, mayroon pang natitira na mga araw. Mayroon pa. Huwag tayong mawala ng pag-asa. Sikapin natin na ang natirang araw na ito, ang natirang gabi na ito, ay ilaan na natin ito, mga kapatid. Hindi natin alam, baka dito na lalabas ang inaasam-asam natin o binabantayan natin ang Laylatul Qadr. Hindi natin alam. Kasi walang nakakaalam sa atin, walang nakakatiyak sa atin kung ito ba ay lumitaw na, lumabas na o hindi pa. Walang nakakaalam sa atin. Kaya mayroon pang natira na gabi, sikapin natin, mga kapatid. Magbasa ng Quran, makikinig ng pagbabasa ng Quran.
Biruin natin kung lalabas ito na tayo ay nagbabasa ng Quran, o kaya ay nakikinig sa pagbabasa ng Quran, o kaya ay nakikinig, nagpupulong kasama sa mga taong ibig sabihin ay pinag-aaralan ang katuruan sa pananampalatayang Islam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinimok niya tayong lahat. Na sinabi niya, taharraw Lailatul Qadri fil ashr al-awakhir min Ramadan. Sikapin ninyo na bantayan, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang Lailatul Qadr sa huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Kaya mayroon pang natitira, may pag-asa pa, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Umatin tayo mga kapatid. Huwag tayong mahiya. Huwag tayong mahiya. Kasi kung mahiya tayo sa pag-atin natin, sa pag-aaral ng Quran, pakikinig ng Quran, o pakikinig ng katuruan sa pananampalatayang Islam, o kaya ipagbabahagi ng katuruan, hindi yun hiya. Hindi yun hiya mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Isa pa sa tungkulin natin mga kapatid ngayon na patapos na ang buwan ng Ramadan na kinakailangan natin itong isagawa ay ang pagbibigay natin ng Zakatul Fitr. Huwag natin ito kalilimutan. Bago matapos ang buwan na ito, ay kinakailangan na maibigay natin ang Zakatul Fitr. Bago may sagawa ang pagdarasal ng Eid, ay kinakailangan na natin ito na mabitawan. Mabitawan na natin. Maalis na sa atin at may bigay na natin ito mga kapatid. Ayon sa naisalaysay ni Ibn Abbas, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr. Ipinag-utos ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang zakatul fitr. Pagbigay ng zakatul fitr. Alam natin kung magkano ang dapat nating ibigay o kung ano ang dapat nating ibigay. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitr tuhratan lis-saim. Ibig sabihin nito ay bilang pagdadalisay sa nag-ayuno. Lilinisin yung taong nag-ayuno. Sa ano yung lilinisin sa kanya? Minal lagwi war rafas. Mula sa lagu at sa karafas. Ano itong ibig sabihin ng lagu? Ang lagu ay lahat ng mga walang kabuluhan na salita. Nag-uusap ka, minsan walang kwenta. Nagbibiro ka, minsan walang kwenta. Nagtatawanan, minsan mga walang kwenta. Kaya kung ano man ang mga salita na ibig sabihin, walang kabuluhan. Kasi bilang tao, minsan ganyan eh. Tao lang tayo eh. Tao lang tayo, ay nakakapagsalita tayo minsan ng mga walang kabuluhan, walang kwenta, hindi naman kailangan, yun, ay lilinisin nito. Lilinisin dahil sa pagbibigay natin ng Zakatul Fitr. Tuhratan lis-saimi minal lagwi war rafas. Ang rafas ay yung mga mahalay na salita. Makakapagsalita ka minsan ng medyo may something, kaya ay magpaparamdam ka sa iyong asawa. Yan. Magsalita ka ng mahalay, may pagkabastos, lahat ng mga ito ay nililinis ng ating pagbibigay ng Zakatul Fitr. Basta huwag lang humantong sa ibig sabihin katulad ng pagtatalik o kaya ay gawaing mag-asawa. Mga salita, mga aksyon, paparamdam, ganon. Lahat ng mga ito ay nililinis ng ibig sabihin ng Zakatul Fitr. Tao lang tayo. Nagagawa natin. Minsan, tao lang tayo. Kaya, alhamdulillah. Dahil dito, nakakapagsalita tayo ng mga walang kabuluhan, walang kwenta. Nakakapagsalita tayo o nakakapagpaparamdam tayo ng mga mahahalay na salita o mahahalay na mga aksyon. Alhamdulillah kasi ibinigay sa ating pananampalatayang Islam para malinis ito ay magbigay tayo ng Zakatul Fitr. Magbigay tayo ng Zakatul Fitr. Tuhratan lis-saimi minal lagwi war rafas.
Wa tu'matan lil masakin. At pangalawang wisdom nito ay tu'matan lil masakin. At bilang pagpapakain sa mga mahihirap. Yung mga mahihirap, masakin, walang trabaho, walang makain, yung mga taong talagang nangangailangan na kinakailangan din na bigyan ng ibig sabihin zakatul fitr. Wa tu'matan lil masakin, bilang pagpapakain, pagsusustento, pagtulong sa mga miskin. Mga miskin. Kung masaya tayo, alhamdulillah, sa Eid, halimbawa, mayroon tayong salapi, kakain tayo, ay ganun din. Yung mga kapatid natin na mga mahihirap, dahil sa pagbibigay natin sa kanila ng zakatul fitr, alhamdulillah, magagamit nila ito. Makabili sila ng pagkain, o mapakain nilang kanilang mga pamilya, kanilang mga anak, alhamdulillah. Yan ang wisdom ng pagbibigay ng zakatul fitr. Hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para din sa ating kapwa. Lalong-lalo na sa mga nangangailangan o mga mahihirap. Wa tu'matan lil masakin. Man addaha qabla salati fahiya zakatun maqbula. Sino mang magbigay nito before magsagawa ng salat. Salatul Eid ang tinutukoy dito. Fahiya zakatun maqbula. Ito ay zakatul fitr na katanggap-tanggap. Ibigay natin bago matapos ang pagdarasal ng Eid. Wa man addaha ba'da salat fahiya sadaqatun minas sadaqat. At ang sino mang magbigay nito pagkatapos na, after ng pagsagawa ng salatul Eid, ay hindi na siya zakatul fitr, kundi sadaqah, kawang gawa. Anong gusto natin? Zakatul fitr ang ibibigay natin o sadaqah, kawang gawa. Ganong kasimple mga kapatid. Ngayon pa lang, ay kung hindi pa tayo nakapagbigay ng zakatul fitr, ay magbigay na tayo para sigurado na nakapagbigay na tayo ng zakatul fitr. Alhamdulillah. Kasi minsan, pinapagpapaliban natin, mamaya lang, bukas lang, saka lang, before sala, paglabas ko lang sa pagdasal, pagpunta ko sa pagdasal ng Eid, maya-maya nakalimutan mo. Maya-maya, hindi mo na pwedeng ibigay. Ay dahil sa panahon, dahil sa sitwasyon. So, alhamdulillah, kailangan ay advance na yung tao para sigurado na may sagawa na niya yung ibig sabihin tungkulin niya bilang nag-aayuno, nagfa-fasting. At hindi lamang ang binibigyan natin ng zakatul fitr ay yung tayo na nagfa-fasting o ang pamilya natin na nagfa-fasting kahit na hindi rin nagfa-fasting na pamilya natin, yung mga anak natin, kahit mga bata pa ay kailangan din na bigyan natin sila ng ibig sabihin zakatul fitr. Kaya mga kapatid, may oras pa, may panahon pa itong huling 10 araw ng buwan ng Ramadan. Huwag tayong mahiya magbasa ng Quran. Huwag tayong mahiya makinig ng pagbabasa ng Quran. Huwag tayong mahiya na makihalubilo sa pag-aaral ng Quran, pag-aaral ng katuruan sa pananampalatayang Islam. Ipakita natin na malakas tayo. Ipakita natin na matapang tayo. Ipakita natin na may prinsipyo tayo. Ipakita natin na mayroon tayong pangarap. Mayroon tayong pangarap. Hindi lamang sa sarili natin, kundi para sa ating mga pamilya at para sa ating mga kababayan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.